Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin, ito hong nangyaring pagdinig po mga kabida ng TRICOM dyan po sa House of Representatives noong Martes, po. Marami kasing nakapansin, na masyado na pong sensitive ito hong mga mambabatas po natin, po. At tila ginagamit nila ito hong kanilang legislative power para po balikan yung mga netizens o yung mga vloggers na pumuna po sa kanila, Okay? Now, siguro alam naman po siguro ng mga mambabatas po natin yung kanila hong function, Kung sila po ay isa hong government elected officials, di ba? And siguro alam po nila na pag ikaw po ay isang elected officials, hindi dapat sensitive ka doon po sa mga pagpuna po sa inyo, Okay? In fact, meron ngang Supreme Court ruling, na dapat hindi masyado o hindi onion skin ito hong mga public officials po natin. Okay? Meron pong jurisprudence dyan, mga kabida, kung saan po isang barangay kagawad po ay nagsampa po ng kaso, laban po sa isang accused o sa kanyang inakusahan na binalahura yung kanyang pagkatao. Okay? Sinabihan po siyang mga hindi magagandang mga salita, po. Pero kinalaunan po mga kabida, inakwit po ito, Okay, ng Korte Suprema dahil doon po sa prinsipyo po ng dapat ang mga public officials ay hindi onion skin. Okay? Eto, babasahin ko lang po yung sinabi po mga kabida, ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ng Korte Suprema. Ito po. A public official, especially an elected one, should not be onion-skinned. Being sensitive has no place in this line of service. So kung masyado kang sensitive, okay, huwag ka nang pumasok sa politika, Huwag ka nang pumasok sa gobyerno, po. Alright? Ito pa, patuloy po tayo. More so, when allowing otherwise has the potential to create a chilling effect on the public service. Recognizing that the speech empowers the citizens in exacting accountability from public officers, So since in-empower po yung mga citizens po mga kabida to criticize public officials, okay, that exactly accountability from public officers, okay? Conviction for defamation involving sentiments related to their discharge of official duties entails proof that they were made with actual malice. Okay? Actual malice cannot be presumed. Okay lang po daw yun na i-criticize yung mga public officials basta walang malice, Kumbaga, ang kanyang pinatungkulan lang po mga kabida is yung kanyang official function, not impersonal. Okay? Hindi yung personal na pagkatao po niya. Ibang usapan na po yun. Pero pagdating sa official function, pinuna ang isang public officials dahil hindi maganda yung kanyang trabaho, okay? Nagbubulakbol po sa kanyang trabaho, okay lang po yun. Kahit na po gumagamit ka po ng mga harsh na mga statements at salita, Kagaya doon po sa nangyari po kay Miss Zoe Cruz, Sinabihan po niyang GAGO. Ito si Congressman Benny Abante, Nagalit po dito si Congressman Abante kasi ang tingin po daw niya is nilabag ni Zoe Cruz yung kanyang human right. Okay? Tapos sinabi po ni Zoe Cruz sa kanya mga kabida, bakit po? Ang pinatungkulan ko lang po sa inyo nung sinabi ko yun is ang inyong official function bilang kongresista. Kasi ang sabi po ni Joey mga kabida, hindi niya gusto the way Congressman Abante performed his function as congressman. Okay? So yun yung sabi po ni Joey, po. So, very exact itong sinabi po ni Justice Leonen, mga kabida.
na hindi dapat super sensitive ito hong mga mambabatas. Pag sila po ay punain po ng mga mamamayan, okay, natural lang po yun kasi ho, they are being paid to perform and to do their job. Pag hindi ho ginawa nila yung kanilang trabaho, natural. Okay? Pagsabihan ka, di ba? Just like dyan po sa mga ordinary working place po mga kabida, di ba? Pag ikaw po ay nagtrabaho po sa isang kumpanya, binabayaran ka sa trabaho mo. Okay? Tapos hindi mo nagawa yung trabaho mo. Ano bang sasabihin po ng boss mo? Okay? Alangan namang maglundag-lundag po sa dyan para lang i-celebrate yung hindi mo pagtrabaho sa trabaho mo, ano? Okay? Non-performance of duty of your function. Ganun po ba yun? Hindi. Magagalit talaga yung boss mo. Kasi yung boss mo ay expecting you na mag-perform ka sa trabaho mo. Kaya hinire ka para mag-perform sa trabaho mo pero hindi mo ginawa yung trabaho mo. Di ba? Ganun din yon sa public service. Okay? Binabayaran yung mga public officials po natin mga kabida para magtrabaho. Hindi ho para nakatunganga lang dyan. Hindi lang para umupo lang sa upuan. Ano? Okay? So natural, pag hindi ho satisfied ang publiko sa trabaho mo, normal talaga na i-criticize ka. Okay? Sana yun din yung tatandaan po ng lahat ng mga public elected officials po mga kabida. Ano? Lalong-lalo na sa mga politiko. Ano? Napakalaki yung sahod ninyo. Ano? Okay? Tapos, malama yung trabaho po ninyo. Diba? So, dapat ito, mag-serve po ito para sa mga mambabatas po natin as lesson. Ano? Ito hong sinabi po ni Justice Marvick Leonen, ano? Pag ikaw po ay super sensitive, onion skin, wala kang lugar dyan sa public service. Sana hindi ka na pumasok dyan kung ganyan ho ang attitude po ninyo, ano? Kasi wala hong karapatan ng sinumang pumasok dyan po sa public service kung magagalit pag punain po ng mga mamamayan. Alright? Eto, may babasahin lang po ako. Maganda ito ha. Post po ng Batas PH mga kabida. Alright? May relation po ito sa pinag-usapan po natin. And meron ding relation po ito dun po sa nangyari pong TRICOM hearing, ano po, dyan sa House of Representatives. Eto, babasahin ko lang po para sa inyo. Okay? Batas PH, posted po ito mga kabida 11 hours ago. Ang title po ng kanila pong article, Don't Be Onion Skin. Alright? Ito po. By watching the House Tri-Committee yesterday, okay, actually, nung Martes pa ito, ano, it seems our lawmakers use the forum to display whimsical and capricious retributions towards social media personalities who criticize them. The lines have already been drawn. As a public official, one should avoid being super sensitive with the remarks thrown against you. You are being paid with taxpayers' money. Tama. Huh? Don't forget the golden rule in public service. You are not untouchable. Reflect on this case. The accused was charged with grave defamation for saying that the complainant who served as barangay kagawad is dumb, ignorant, dull-minded, uneducated, and biased. Ito yung landmark case po, ano? Jurisprudence po mga kabida, kung saan po ay pinawalang sala po yung respondent po dito, ano? Yung accused na nagsabi pong dull-minded, uneducated, ignorant, dumb, biased, yung barangay kagawad, ano? Okay? Ang sabi ng Korte Suprema, inakwit po nila ito hong accused kasi ho, ang kanya hong pagkasabi mga kabida dun po sa mga harsh words
ay patungkol po dun sa kanyang official function, ano? Bilang barangay kagawad at hindi ho sa kanyang pagkatao, ano po? Okay? The Supreme Court acquitted the accused as it ruled that statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when this concern the duties or discharge of official duties. Unless done maliciously, okay? Unless done maliciously. Ibig sabihin, kung iba na po yung pagkasabi po mga kabida, yung personal na po yung pagkatao na pinatungkulan po ng kanyang statements, ay ibang usapan na po yun, ano? Maliciously done, okay? Actual malice cannot be presumed by a mere act of uttering unacceptable remarks. Ibig sabihin, pag tinawag ka po na GAGO, okay, ng isang vlogger, okay, kagaya po sa nangyari po mga kabida kay Joey Cruz, ano? Pag ikaw ay pinatungkulan, sinabihan po ng hindi ho magandang mga salita bilang isang public official at patungkol doon po sa inyong discharge of official duties, eh hindi ho defamation, oral defamation o slander yun. Okay? Or libelous yun. Kasi ho, ito po ay patungkol doon po sa inyong official function at hindi ho personal. Okay? Malinaw po yung sinabi po ng Korte Suprema mga kabida, no? Again ha, ang sabi po niya dito, okay, statements against public officials do not constitute oral defamation and slander when this concern the discharge of official duties unless done maliciously. Actual malice cannot be presumed by mere act of uttering unacceptable remarks. Constructive criticism, no matter how harsh it may seem, is part of the people's fundamental right to free speech and expression. A fundamental democracy, this empowers the citizens in exacting accountability from public officers. Punishing them for legitimately exercising such rights is an affront to our very own Constitution. So yun po mga kabida, no? Malinaw po yun. Malinaw po dun po sa sinabi po ng Batas PH at malinaw po dun po sa sinabi po ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen na kapag ikaw po ay public official, hindi ka dapat super sensitive, hindi ka dapat onion skin. Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo mga kabida, any comment and opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.